magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Muli tayo po ay sama-sama sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa pagkakataon pong ito. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat po ng mga awit. Ngayon po ay nasa kabanatang 17 na po tayo. Wow, simula chapter 1 ngayon hanggang nasa chapter 17 na po tayo. Praise God at maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin ni Debbie ngayon. Welcome po mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, isang maliwanag na gabi sa mga nandito po sa US. Kami po'y nagagalak na nandyan po muli kayo upang kami ay samahan sa muling pagkakataon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sabi nga po ni Pastor, dito na po tayo sa 17 na chapter ng aklat po ng mga awit. Welcome po sa ating lahat at nawa po ay ma-enjoy po natin ang ating pong pag-aaral, itong kalayaan po natin na mag-aral ng salita ng Panginoon. Nasaan man po kayong dako ng daigdig ngayon, welcome po sa inyo sa gabing ito, sa umaga sa Pilipinas, sa ating pong pag-aaral. Subalit bago po tayo mag-umpisa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, samahan niyo po muna ako sa isang pananalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa patuloy ninyong pagkakaloob sa amin ng mga pagkakataon kung saan kami, Panginoon, ay makapag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil na-enjoy po namin ng mga ganitong pag-aaral ng inyong mga salita kung saan kami po ay matuturuan, kami po, Panginoon, ay maiga-guide sa pamamagitan ng mga katotohanan, Panginoon, ng inyong mga salita. Lord, salamat po sa mga salita nyo na nagsasabi na kung anuman, Panginoon, ang sitwasyon na kinapaparoonan namin, meron man kaming mga relasyon na hindi mabuti, mga kaaway, mga di pagkakaunawaan, Panginoon, ang mga salita ninyo ay nagsasabi na sa inyo po ang paghiganti. Turuan niyo po kami, Panginoon, na masunod at magawa ang inyong kautusan at Lord, gawin niyo pong receptive ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa inyong mga salita at nawa sa aming pong mga pag-aaral ngayon kami ay lumago, hindi lamang po, Panginoon, sa aming relasyon sa inyo, kundi, Panginoon, magkaroon po kami ng dagdag na kaalaman sa kung ano po ang inyong sinasabi, Panginoon, sa amin. Sa gabi pong ito, dalahin ko po ang patuloy na pagkakaloob ninyo ng karunungan sa aming pastor habang kanyang ibabahagi ang mga salita, at dalahin ko, O Diyos, ng mga kapatid namin, ng mga kaibigan namin na maaabot ng aming pong gawain sa gabing ito. Dalahin ko, Holy Spirit, na kayo po ang patuloy na mangusap sa kanila, at Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming pong mapagbubulayan sa gabing ito. Lord, salamat po, nandyan kayo. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na patuloy na magtuturo sa amin. At dalayan ko ang kagalakan, ang kapayapaan na nagbumula sa inyo, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa amin. At kami sa mga oras na ito, O Diyos, ay patuloy na magkapasakop sa inyo. At kami po ay nagkapasalamat. Pinararangalan kita, Panginoon, at ikaw po ay aking pinupuri sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong katapatan sa buhay namin. Salamat po sa inyong ginawa at gagawin pa sa buhay namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ikaw ba ay may problema? Mukha mo ay nanghahaba, at kahit di mo sabihin, sa mga kilos mo'y halata. Mainit yata ang ulo, at kay hirap kausapin. Mabuti pa'y pakinggan ako sa sasabihin ko sa'yo. May sikreto ako kapag mayroong problema. May sikreto ako kapag binamakaya ang ginagawa ko. Mga pangako niya'y inaalala, pagkat gagawin niya ang sikreto ito. Ikaw ay manalangin, sa awit siya ay purihin. Palagi mong isipin, mabuti ng kanyang mga layunin.
ng iyong nobya, o di kaya'y walang pera, walang makitang trabaho, ang mga utang mo'y tambak na. Huwag mawalan ng pag-asa, gabarko man ang problema, higit sa dagat biyaya niya, kay Jesus magtiwala ka. May sikreto ako kapag mayroong problema, may sikreto ako kapag di na makaya ang ginagawa ko, mga pangako niya'y inaalala, pagkat gagawin niya ang sikreto ito. Ikaw ay manalangin, sa awit siya ay purihin, palagi mong isipin kay buti ng kanyang mga layunin. May sikreto ako kapag mayroong problema, may sikreto ako kapag di na makaya ang ginagawa ko, mga pangako niyang inaalala, pagkat gagawin niya ang sikreto ito. Ikaw ay manalangin, sa awit siya ay purihin, palagi mong isipin kay buti ng kanyang mga layunin. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin ni Debbie sa ating pong lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating serye sa aklat po ng mga awit. At ngayon po ay nasa kabanatang 17 po tayo, chapter 7 din po sa aklat po ng mga awit. At ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong ang sikreto ng pagwawagi. Okay, ito po ang sikreto ng pagwawagi laban po sa mga kaaway o kaya sa mga umuusig at maging sa ating mga kinakaharap na mga suliranin at mga problema. So ang aklat po ng awit kabanatang 17 ay isang pananalangin po ni Haring David, na marami pong mga chapters sa Psalm na mga directed po na prayer sa ating Panginoon. Tulad po ng Psalm 17, ito pong ating pinag-aralan ngayon, Psalm 86, Psalm 90, Psalm 102, at saka Psalm 142 out of 150 Psalms or chapters. So, ito pong chapter 17 ang pinakaunang pagkakataon na meron pong direct na panalangin ang Haring David sa ating Panginoon. Now, ano po ang kanyang panalangin? Bakit po natin nasasabing ang sikreto ng pagwawagi? Now, ano po ba ang sikreto ng pagwawagi? Of course, pananalangin. Sa pagharap po natin sa ating mga problema, sa pagharap sa mga pagsubok, sa mga umuusig, at saka sa mga nagbibintang sa atin, mga kumakalaban sa atin, ang sikreto po ay pananalangin. Amen po ba kayo doon? Yan po ang ating sikreto upang magwagi sa mga pagsubok at mga panghuhusig din ng tao. Pananalangin. Now, bakit po natin nabanggit ito o nasabi na pananalangin? Dahil po dito ay si Haring David ay nakafocus siya sa pananalangin. Ang pangalawang tanong, anong uri po ng pananalangin ang atin pong idalangin sa Panginoon pagdating po sa pagharap sa mga kaaway at maging sa pagharap sa mga problema sa buhay? Anong uri ng pananalangin? Dito po ay binanggit ni Haring David ay yung pananalangin sa sarili. Dito po sa chapter 17, ang kanyang mga prayers po ay nakafocus sa kanyang sarili. Hindi po pananalangin ng pagiging makasarili, kundi sa kanyang sarili. Na atin pong titingnan doon po sa verse 3, ang sabi niya, kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid, kahit sa gabi ikay sa akin nagmamasid. Sinisiyasat mo ako at napatunayang matuwid, walang kasamaan maging sa aking bibig. So, pansin po ninyo, nakafocus po siya sa kanyang sarili. Ang pananalangin ay una sa kanyang sarili. Now, kung inyo pong basahin ito ang buong aklat po ng Psalm chapter 17, ang buong kabanata, ay meron po, binilang ko po sa NIV translation sa English, ay meron mga 34 times, 34 na beses nabanggit po yung mga words na my, mine, okay, I,
patungkol sa kanyang sarili. Sa Tagalog, binasa ko rin ang Magandang Balita, Biblia, ay meron pong about 32 or mahigit 30 din na beses nabanggit po yung mga salitang ako, ko, akin, aki. So, yung mga salita na yon ay binanggit niya na tumutukoy sa kanyang sarili. So, itong prayer po na ito ay hindi panalangin makasarili, kundi sa pagharap niya sa kanyang mga kaaway ay ang kanyang idinadalangin ay ang patungkol sa kanyang sarili. Now, maganda pong tingnan po sa pagharap po natin, ang punto po dito natin pong makukuha ay ito. Sa pagharap po natin sa mga pagsubok sa buhay, sa mga umuusig sa atin, sa ating mga kaaway. Now, binanggit din Haring David dito na ako'y malinis ang aking puso. Wala akong sabi niya, walang kasamaan maging sa aking bibig. Nang ibig sabihin, malinis ang kanyang puso. Kung malinis ang ating puso, ang ating buhay, at mayroon pong mga umuusig sa atin, kumakalaban sa atin, ang pananalangin ni Haring David ay isang ehemplo or example para sa atin na kung saan ang una po nating titingnan ay ang ating sarili. Paano pong tingnan ang ating sarili? Na may malinis tayong kalooban at ipasaliksik natin sa Panginoon. Now, ang tao po hindi natin kayang baguhin, di po ba? May mga taong masama, may mga taong napakasama ng kanilang pakikitungo sa atin at hindi po natin sila kayang baguhin. Ngunit sila'y mababago sa pamamagitan ng pananalangin. Amen po ba kayo doon? Ang mga pagsubok, mga problema ay hindi po natin kayang lutasin. Sa dami at bigat ng mga problema, may mga hindi natin kayang lutasin. Pero kaya pong lutasin ito ng Diyos sa pamamagitan din ng pananalangin. Nalala ko po minsan na mayroon pong lumapit sa amin noon na nag-share lang na, Pastor, ang problema ko itong mister ko pag umuwi, laging lasing. Now, sabi ko, ano po ba ang ginawa ninyo? Or anong ginagawa ninyo pag umuwi siya laging lasing? Sabi niya, talagang binubungangaan ko. Lagi kong binubungangaan. Now, ang tanong ko ay, ngayon, dahil sa ginawa mo, nagbago ba siya? Ay, naku, hindi. Lalo pang lumala. Kaya sabi ko, bakit hindi mo nalang ibahin ang iyong approach? Sa halip na siyang gusto mong baguhin, bakit hindi nalang ikaw muna ang magbago? Paano, Pastor? Di baguhin mo ang iyong pakikitungo. Okay? Bilang ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, pakitaan mo ng iyong pananampalataya. Pakitaan mo ng iyong pag-ibig, pagmamahal. At nung ginawa daw niya ito, pagkatapos ay bumalik at sabi niya, naku, Pastor, yung mister ko gusto nang sumama sa church. Bakit? Kasi nagtataka siya, ano daw kaya ang nakain ko, ano kaya mga itinuturo sa church na yan, at bakit daw iba na ang pakikitungo ko sa kanya. So tingnan nyo, pag tayo po ang nagsimula ng pagbabago sa pakikitungo, sa pamamaraan ng pakikitungo doon sa mga umuusig sa atin at yung naging problema natin. For example po, sa mga problema natin sa pagharap natin ay iba ang ating perspective, ay nahaharap natin to ng maayos, nagiging maayos. Minsan po ang problema ay hindi nawawala. Ngunit ang ating pananaw sa problema, yun ang pwedeng ating baguhin. Gaya ng nabanggit ko kanina, mga problema hindi natin kayang baguhin. Ngunit sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabago ng ating pananaw, yung ating sarili, ang ating pananaw, doon natin nakikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen po ba kayo doon? So, sarili ang inuna ni Haring David dito sa pananalangin niya sa kanyang sarili. Now, meron pong 3 bagay na aking ibahagi po sa inyo sa kanyang pananalangin. Una po ay, dahil sa pananalangin niya ay sa sarili, ang sabi niya, ipakita mo. Ang pangalawa po ay ingatan mo. At ang pang-apat, ipaglaban mo. Okay, itong 3 bagay na ito, tingnan natin. Ipakita mo, ingatan mo, at ipaglaban mo. So, ang una po ay yung ipakita mo. Ano po ang ipakita na sinabi niya rito? Ang sabi niya po doon sa verse 7, ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal. Yan, napakaganda. Sa atin pong pagharap sa mga pagsubok, sa mga problema at sa mga umuusig sa atin, instead na nakafocus tayo doon sa mga umuusig, mga naninira sa atin, mga umaaway sa atin, o kaya instead na nakafocus tayo sa mga masasamang pangyayari sa buhay, bakit hindi natin hilingin sa Panginoon, ipakita niyo po sa akin ang inyong kahangahangang pag-ibig. Alam niyo po, paglalo po nating tinitingnan at laging nakikita ang galit ng tao sa atin,
hindi natin makikita ang kahangahangang pag-ibig ng Diyos. Ngunit sa kabaligtaran naman, kung nakafocus tayo sa pag-ibig ng Diyos, gaano kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos, nawawala, lumiliit ang atensyon natin doon sa mga may galit sa atin at maging doon sa mga suliranin sa buhay. The same din po sa perspective natin sa mga problema. Habang nakatuon tayo sa Diyos, kung gaano niya tayo kamahal, kung ano mga gawa niya sa ating buhay, at ating nakatuon ang ating kaisipan sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kadakilahan ng Panginoon, lumiliit din ang mga problema dahil hindi na tayo nakatuon doon. Kaya ang panalangin ni Haring David, ipakita po ninyo sa akin, Panginoon, ang kahanga-hanga ninyong pagmamahal. Praise God! Ibaling po natin itong unang panalangin niya sa ating sarili, yun din ang ating panalangin, na ibaling ang ating pansin hindi sa mga bagay na masasama, hindi sa mga umuusig sa atin, kundi ibaling doon sa pag-ibig ng Panginoon at sa kanya mga gawa sa ating buhay. At doon natin matuklasan, doon natin malaman na napakadaming ginagawa ang Panginoon sa ating buhay na mga kamangha-mangha at dakila. Amen po ba kayo doon, mga kapatid? So, yung kanyang panalangin ay ipakita mo. At pagkatapos po, hindi lang po ipakita mo, ang pangalawa po ay ingatan mo. Ito po ang kanyang panalangin. Ingatan mo. So, ano po ang kanyang sinabi doon? Sa Psalm 17, verse 8 po ang sabi niya, ako'y bantayan mo. Ayun, ingatan mo. Ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan. Okay? Sa lilim ng iyong pakpak. So, ang kanyang panalangin, ipakita mo. Pangalawa, ingatan mo. Now, napakaganda ng binanggit niya dito, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak. Now, bakit kaya paborito mong anak? Ang translation po dito sa Tagalog, paborito mong anak. Pero dun po sa NIV or sa English translation, ang sabi din, keep me as the apple of your eye. Okay? Keep me as the apple of your eye. Pag narinig po natin yung term na yon, na apple of your eye, ang ibig sabihin po ay importante sa kanya. Sa panalangin ni Haring David dito, ay gawin po ninyo akong importante para sa iyo. Kaya ang translation ay paborito mong anak. Bakit? Pag tayo po importante sa isang tao, lagi tayong binabantayan. Di ba? Halimbawa, anak po ninyo. Okay. Pag mayroon po kayong anak, dadalhin nyo doon sa park o kaya mamamasyal kayo. Pagkatapos ay, halimbawa, may kausap ka na kaibigan. Sigurado, pag ang anak mo ay naglalaro, may kausap ng ibang tao, sigurado ang pansin mo, ang paningin mo, ang tingin mo lagi doon sa anak mo. Maaaring paminsan-minsan titingin ka doon sa kausap mo, pero susulap-sulap ka doon sa anak mo. Titingnan mo talaga. Bakit? Dahil ayaw mo siyang mawala sa iyong paningin. Dahil nais mo siyang ingatan. Yun po yung pag-iingat ng Panginoon na sinasabi ni Haring David na, keep me as the apple of your eye. Ang kanyang pansin ay laging nasa atin. Amen? Ang kanyang pansin, ang kanyang paningin ay laging nasa iyo. That means, iingatan ka ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon. At ang sabi niya rin, at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Now, mayroon po siya ditong analogy na binanggit. Hindi lamang yung apple, okay? Kundi yung manok naman, yung inahing manok. Dahil ang sabi niya, at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Di ba? Ang larawan dyan ay yung inahing manok. Dahil ang sabi niya doon ay, hide me in the shadow of your wings. Okay? Hide me. Ingatan mo ako. Itago mo ako. Ang ibig sabihin po doon ay, ingatan mo ako. Now, paano po ba nag-iingat ang mga inahing manok doon sa kanilang mga sisiw? Siguro nakikita na kayo ng mga picture niyan. O kaya nakikita talaga mismo kayo ng manok na yung kanyang mga sisiw talagang iniingatan niya. Pagkatapos, pag may lumapit, anong gagawin niya? Ay talagang hahabulin niya pag may lalapit sa kanyang mga sisiw. Ganun ang pag-iingat ng mga inahing manok sa kanyang mga sisiw. At ang larawan ni Haring David dito ay hindi lamang yung lagi tayong tinitingnan, kundi kanya ring kinakalaban o kanyang tinataboy ang mga kumakalaban sa atin. Nandun ang kanyang proteksyon. May papakita po ako sa inyong video na kung saan ay dito sa video ito ay yung manok, yung inahing manok ay iningatan niya yung kanyang mga sisiw. Tingnan po natin. So, hindi pong pansinin, ayan, may lumapit na aso. At pagkatapos ay nagalit siya. Okay? Ang mga aso na ito, talagang iningatan ako. Kita nyo, yun ang pag-iingat ng Panginoon
sa atin. Ang larawan ni Haring David, ang sabi niya ay itago mo ako. Ulitin po natin yun. Ang sabi doon, palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Hide me in the shadow of your wings. Yun ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. Amen po ba kayo mga kapatid? At ang pangatlo ay ipaglaban mo. So ang una, ipakita mo. Pangalawa, ingatan mo. At ang pangatlo ay ipaglaban mo. Ano po ibig sabihin ng ipaglaban mo? Now, ito po ang sabi niya doon po sa verse 13, lumapit ka, o Yahweh, mga kaaway ko'y hadlangan. Sa pamamagitan ng tabak, ako'y ipaglaban. Ayan ang salitang ipaglaban. So, ang panalangin niya sa Panginoon, ipaglaban niyo ako. Laban sa aking mga kaaway. Anong paraan? Sa pamamagitan ng iyong tabak. Na ano po ibig sabihin dito ng sa pamamagitan ng iyong tabak? Na may tabak bang hawak ang Panginoon? Now, napakaganda po doon sa King James Version. Yun pong verse na ito, ang sabi, Arise, O Lord, disappoint him, cast him down. Deliver my soul from the wicked, which is thy sword. Now, ulitin ko po, sabi niya, which is thy sword. Ano yung which na yun na binanggit niya? Which is thy sword? Yung mga kaaway. Ulitin po natin. Cast him down. Arise, O Lord, disappoint him. Yung mga kaaway niya. Cast him down. Deliver my soul from the wicked. Ipaglaban mo ako laban sa mga masasama. Which is thy sword. Sino po yung sword na yun ang tinutukoy? Ang sword ng Panginoon ay yung mga kaaway din mismo ang magiging sword ng Panginoon. Now, ano po ang ibig sabihin dito sa verse na ito? Nang ibig sabihin, ang panalangin ni Haring David ay, Panginoon, yung mga kaaway ko, silang gawin yung yung gawin ninyong sword laban din sa kanila. Sila ang gawin yung tabak laban sa kanila. Paano po mangyari yon? Bigyan ko kayo ng example po. Doon po sa Kronikas, aklat po ng mga Kronikas, si Haring Hosapat po, ang hari ng Huda, ay nilusob ang bayan ng Huda ng 3 kalabang bansa. Nung sila'y nilulusob at parating na ang kalabang mga bansa, hindi malaman ni Hosapat, ni Haring Hosapat, ano ang kanyang gagawin. So ang ginawa niya, siya ay nanalangin. Of course, yun po ang una nating gagawin. Di po ba? Kaya nga itong ang ating pamagat ay sikreto ng pagwawagi, pananalangin. So ang unang ginawa niya, siya ay nagnalangin at binigyan sila ng wisdom ng Panginoon. At tinipon ni Haring Hosapat ang kanilang mga awit at wala silang ibang ginawa kundi pagpupuri, pag-awit, pananalangin. Yun lang ginawa nila. Hindi sila nagipaglaban. Anong ginawa ng Panginoon? Yung 3 mga bansa na lumusob sa bayan ng Huda ay ginulo ang kanilang kaisipan. Sila ang nagpatayan. So yung tabak ng Panginoon ay yung mga kaaway na ginamit ng Panginoon na siyang ginawa niyang tabak laban din sa kanilang mga sarili. Yun pong panalangin ni Haring David, which is thy sword. Panginoon, ingatan po ninyo ako, ipaglaban niyo ako. Na bakit po niya binanggit ditong ipaglaban mo ako? Dahil para kay Haring David, hindi maganda at hindi mahalaga ang paghihiganti. Ang Panginoon ang siyang maghihiganti. Hindi ako magbibigay ng tabak sa Panginoon para maghiganti, kundi ang Panginoon mismo ang gagamitin niya ang mga kaaway ko upang maghiganti para sa akin. Yun po yung kaibahan ng vengeance at saka vindication. Kaya sa English po ay binanggit po ni Haring David dito, vindicate me. Ibig sabihin, ipaglaban mo ako dahil ang paghihiganti ay walang patutunguhan. Ang paghihiganti ay hindi pagwawagi. Ang paghihiganti ay hindi pagtatagumpay. Ngunit ang Panginoon ang sabi niya, ako ang maghihiganti. Kaya sa kanyang pananalangin, ang panalangin niya, Panginoon, kayo po ang maghiganti para sa akin. Ipaglaban po ninyo ako. So ito po ang kanyang panalangin. Ipaglaban niyo ako. Now, ano po ang resulta nito? Anong magiging resulta? Psalm 17 verse 15, sabi niya, dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita. Iyon ang naging resulta. Sa kanyang katuwiran, ang mukha ng Panginoon ay kanyang makikita. Sa Matthew chapter 5 verse 8, meron po itong katumbas sa New Testament. Matthew 5:8 ang sabi po doon, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Paano po natin makikita ang Panginoon? Kaya sabi niya, may malinis na puso. Dahil sabi niya, Panginoon, sa harapan po ninyo,
nasaliksik niyo ako, ako'y may malinis na puso. Hindi ako lumaban sa kanila. Hindi ako nagsalita laban sa kanila. Ako'y may malinis na puso. Kaya makikita ko po kayo. Now, paano po ba natin makikita ang Panginoon? Ang ibig sabihin ba ay makikita natin ang Panginoon doon sa langit? Of course, makikita natin ang Panginoon sa langit. Ngunit dito man sa lupa ay makikita pa rin natin siya. Paano po natin makikita ang Diyos? Na kung tayo po ay may malinis na puso at ang ating pananalangin ay ipakita ang pag-ibig ng Diyos, ingatan ng Panginoon at ipaglaban tayo ng Panginoon. Kaya ang ating pananalangin, makikita natin ang kamay ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen ba kayo doon? Makikita natin ang mga layunin ng Panginoon at doon natin ma-realize na ito pala ang layunin ng Panginoon sa mga dinadaanan ko ngayon. Makikita natin ang kanyang mga kamay, makikita natin ang kanyang galaw, makikita natin ang kanyang ang kanyang pag-ibig, makikita natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga layunin sa lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay. Yun po ang ating makikita. Now, mga kapatid, ang sabi niya, dahil ako'y may malinis na puso, ako'y matuwid, makikita ko kayo. Ang kailangan po natin ay may malinis na puso. Na paano po bang maging malinis ang puso? Kaya po ba nating linisin ang ating mga puso? Now, marumi po ang ating mga puso. Ang kailangan po natin ay isang doktor. Ang kailangan po natin ay isang heart specialist. Kaya nga po, si Haring David ay isa sa kanyang mga panalangin ay ito ang kanyang sabi doon sa Psalm chapter 51 verse 10. Sabi niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Kita niyo, create in me a clean heart, O God. Sino dapat ang mag-create ng clean heart? Ang Diyos. Tayo ba'y makapag-create ng malinis na puso? Hindi. Marumi. Ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay makasalanan. Kaya sabi ni Haring David, ako'y naging matuwid sa harapan niyo. Sa totoo, wala naman po talagang matuwid maliban sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga kasalanan ay dinala niya. Inako niya at ang katuwiran ni Jesus ay inilagay ng Diyos sa atin. Nandun yung exchange na yon, pagpapalit. Kasalanan natin na kay Jesus, ang katuwiran ni Jesus nasa atin. Kaya ang pagtingin ng Ama sa atin ay hindi niya na nakikita ang ating mga kasalanan, kundi ang katuwiran ni Jesus. Kung tayo po ay suko ng buhay sa Kanya, kung tayo po ay manampalataya sa Panginoong Jesus, kung isurrender po natin ang ating puso upang kanyang i-perform ang surgery sa puso na yon at ating isuko ang ating buhay sa kanya, babaguhin niya, lilinisin niya ang ating puso at matapos noon ay makikita natin ang Diyos sa ating buhay. Ito sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito sa pamamagitan lamang ng pananalig sa Kanya, pagtitiwala sa Panginoong Jesus at paniniwala dun sa Kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Ang kailangan mo lang gawin, kaibigan, ay aminin ang mga kasalanan, hingin ng kapatawaran ang mga kasalanan, at talikuran ang mga kasalanan ito, at tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At ang pangako niya ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Kung ito po ang nais ng iyong puso, sumunod ka sa akin sa panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pag-alay ng iyong buhay para sa akin. Ako po'y naniniwala sa inyong mga gawa. Ako'y naniniwala na kayo'y napako doon sa krus ng Kalbaryo at namatay, inilibing at nabuhay magmuli upang ako'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Inaamin ko po ako'y makasalanan at kailangan ko ng kaligtasan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. At akin pong tinatalikuran ng lahat ng iyon. Ngayon po'y tinatanggap po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Baguhin po ninyo ako. Likain po ninyo sa akin ang isang bago at malinis na puso. Isinusuko ko po sa inyo ang aking buong buhay at ang aking puso. Maghari kayo sa akin, pangunahan po ninyo ako. At salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong mga salita namin po na pagbulay-bulayan. Pagpalain po ninyong bawat isa na kasama po namin ngayon, sumusubaybay at nanalangin at
nag-aral ng inyong mga salita. Pagpalain po ninyo, sino mang may mga karamdaman, kayo po ang magpagaling. Sino mang may mga suliranin, bigyan po ng wisdom, Panginoon, para maharap ang mga suliraning ito na mayroon pong pananalig pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa inyong gagawin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking dalangin. Umayo ka, o bayan, naglayang pag-ibig, balita ng kalikasan, dalhin sa sandaigdig, tawirin ang himpapawid, ang dagat at lupa, hanggang ating maihatid si Jesus.